nakapagtapos na ng senior high school si Elise with honors. Mula sa Santa Cruz Integrated High School ng Lubao, Pampanga. Kwento niya na naging daan ang You Can Be VP program upang magkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili at ipagpatuloy ang pangarap niyang kumuha ng kursong Public Administration. Kasama ko rin noong nakaraang Marso ay si Shara May, na ngayon ay isang upcoming grade 10 student mula sa Las Navas National High School sa Northern Samar, sa aking opisyal na pagbisita sa Cambodia. Una ko siyang nakilala noong binisita natin ang kanilang paaralan noong nakaraang taon. At ngayon, bilang ikalimang kalahok ng ating programa, naging bahagi siya ng mga mahalagang pagpupulong, pagbisita sa mga paaralan at pakikipag-ugnayan sa mga leader ng Filipino community sa Cambodia. Sa kakalipas lamang na taon, pinangarangalan si Shara May ng with honors ng kanyang paaralan. Habang patuloy nating itinataguyod ang isang mas progresibo at mas matatag na bansa, nananatili ang tanggapan ng pangalawang Pangulo bilang isang maaasahang katuwang at kasangga ng bawat Pilipino. To our partners from key government institutions, thank you for working with us to implement programs, deliver services, and respond to the needs of underserved Filipinos. The successful rollout of our programs and projects would not have been possible without the over 1,000 strong partners that helped us further advance the well-being of our nation. Sa pamamagitan ng pinag-isang pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor, at mga organisasyong pangsibiko, ay makakamit natin ang ating mithiin na maibsan ang paghihirap ng kapwa nating Pilipino. Sa kabila ng mga limitasyong pinansyal, balakid at pagsubok, patuloy nating pagtibayin at palawakin ang mga ugnayang ito tungo sa pagbuo ng bayan na may iisang adhikaing makatulong at makapagbigay suporta, lalong-lalo na sa mga kapos at nangangailangan. Sa loob ng 3 taon bilang Vice President, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikipagtulungan para sa pagsasakatuparan ng ating mga mithiin para sa ating bayan. Kagaya ng araw na walang sawang sumusubang tuwing umaga, salamat sa inyong di natitinag na tiwala at pagsuporta. Ang pinakasulit na folding bed ay nakasale na ngayon sa Temu. Mataas na kalidad ng material kaya sobrang stable. Sa pansariling interes, mangako tayo na ilalaan lamang natin ang ating puso at gawa para sa tunay na ikabubuti ng sambayanan. Ngayong taon, inaanyayahan ko kayong mas mahalin pa natin ang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas dahil ito ay hindi lamang tahanan ng bawat Pilipino, kundi santuaryo ng ating mga pangarap. Mahalin natin ang Pilipinas dahil tayo ay iisa. Magkaiba man ang ating mga pinanggagalingan, tayo naman ay may parehong mithiin. Kapayapaan, kaunlaran, at katarungan. Mahalin natin ang Pilipinas dahil ang bawat isa sa atin
ay may kapangyarihang magdala ng pagbabago sa pamamagitan ng tunay na malasakit, matibay na paninindigan, at matapang na pagkilos para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Thank you, Madam Vice President, for your inspiring message. And now we will have a photo opportunity. So kindly prepare for the crowd photo. May we invite everyone to kindly gather in the middle part of the hall so that we can get the best photo for this event. Thank you very much. Okay. Good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat ha. Magandang. Bakit mapula ako rito? Oh, tangina, ilaw to ha. Sandali, ayusin ko lang ilaw ko. Yan. Op. Yan. Yan, magandang naririnig ba ako? Naririnig. Good morning sa inyong lahat ha. Napakaganda ng topic ko eh. Pero mag-reaction tayo dito sa speech ni VP Sara. Parang para siyang nagsona. 'Di ba parang nagsona no? Parang ipinamumuka sa COA, sa presidente, sa administrasyon ni Marcos kasama ng mga nag-file ng mga impeachment complaint laban kay VP Sara na pinapalabas nila na si VP Sara ay isang korap. 'Di ba? Tama mali. 'Di ba? Tama mali, 'di ba? Parang pinalalabas sila korap si VP Sara samantalang sa kakarampot na budget na ibinigay sa kanya, napakarami niyang accomplishment. Ay, Marin Texas, USA, Nanay Morning Dew. Yan ha, basta shoutout sa inyong lahat ha. Kay na Mirasol Ison, Ate Kyoko Sudo ha. Okay. Umpisa na kagad natin ito. ako nanggigigil ako eh. Oo, Aki Boy, sinampal ng katotohanan eh. Sinampal sila ng katotohanan nito eh. Oo, parang inunahan niya na yung sona ni Bongbong Marcos. Okay, meron tayong topic, nandiyan naman yung topic natin, yung title natin, Soto versus Escudero. Kaya lang biglang nagkaroon ng tinatawag na press, ano ba tawag dito? Yung speech, diyan niya sa Mindanao eh. Oo, saan ba ito naganap? Tingnan niya natin. Office of the Vice President. Saan ba ito nangyari? Sa Pasidungog Honor, the individual partner who have been instrumental in advancing the OBP mission public service. Ito, okay. Pag-usapan natin ito Yan Pasidungog, hindi natin alam yan kung saan ginanap yan Okay, pag-usapan natin. Madami talaga siyang accomplishment, hindi nakikita ng mga troll. Mga bulag yan eh. Iba ang tinitignan sa tinititigan. Parang tayo rin yan. Lahat ng pangit na nakikita natin kay Bongbong Marcos. Sa totoo lang may ginagawa rin namang okay si Bongbong eh. Pero bulag din tayo, tirador tayo ni Bongbong. Kayo, lalong-lalo na kayo dyan. Hindi rin natin nakikita, di ba? Oo. Sa convention center sa Davao ba yung ginanap? Okay. Ito pag-usapan natin.
gusto kong gusto kong follow upan itong nangyari na ito. Kung hindi man tayo umabot sa susunod natin topic, gusto kong mag-react dito sa mga accomplishment na ni VP Sara Duterte. Okay. Bakit ganon? Bakit ganon? Bakit nangyari